Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mondays Vlog. Ito. At mainit mga kaibigan. Itong ating tatalakayin. May gusto akong ibahagi sa inyo na kumakalat na video mga kaibigan. Huli sa akto, Arnie Tevez at Manny Pacquiao nagkita sa bansang Timor-Leste. Sinalubong pa nito Sinalubong pa ni Arnie Tevez sa airport kasi nandun yung eroplano. Habang inintay ni Arnie Tevez, itong si Manny Pacquiao habang bumababa ng eroplano at doon nga ay nagyakapan po sila. Laman ng video na yan ng ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala mga kaibigan, kung pwede lang patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan nyo po ako mga kaibigan.
Okay, alright. Yan po mga kaibigan, at napanood nyo ang rolling ng video po ay napakaliwanag. Kumpirmado itong si Manny Pacquiao at nagtatago na si Arnie Tevez ay nakipagkita ho diyan sa bansang Timor-Leste at nagyakapan pa nga huli sakto. Ay, baka kayo ma-misinterpret. Marami ho ang ibig sabihin ng huli sakto. Pwede gamitin natin diyan na ika nga po'y huling-huli sakto ng mga manonood ng kamera na sila ho ay nagyakapan. Hindi po porque sinabing huli ay nahuli ho para pusasan. Hindi ho ganun na mga kaibigan. Buti po tayo ay nagkakaunawan. Disclaimer lang po at palaala, yung video na ho yan ay inalis ko po ang sound dahil unang-una maingay at hindi po natin maiintindihan dahil salita po ng kanilang lingwahe diyan po sa Timor-Leste. But better ho na alisin ko nang sa ganun po hindi kayo maingayan. Okay, but ang gusto po nating ipunto dito at iklaro ay maliwanag po na itong si Arnie Tevez ay nandiyan sa bansang Timor-Leste. Kumpirmado. At sino itong sinalubong niya na bumaba sa aeroplano? Yan ho si Manny Pacquiao, ang kung tawagin ay pambansang kamao na pumasyal ho diyan sa bansang Timor-Leste. At yan, makikita po na. Suriin po muna natin mga kaibigan ang rolling ng video na napapanood natin. Ay yan ho, putol na ho yan But napanood nyo naman yung kabuuan dito ho sa pinakita ko sa inyo na pinanood natin. Yan po ang kabuuan. But itong nakikita po natin ngayon ay yan po ang pagbaba ng eroplano nitong si Manny Pacquiao. At bigla hindi ko alam kung nagulat ito o ika nga po ay talagang alam niya na. Tatalakayin po natin dyan. Bata ito muna ang ating pagtuunan ng pansin. Maliwanag po diyan na miss nila ang bawat isa between Manny Pacquiao at Arnie Tevez. Talagang napakahigpit po ang yakap at ay kulang na lang po ay luha ang tumulo sa kanilang dalawa sa pagkaika ngay miss ng bawat isa. Hindi naman po kaila mga kaibigan itong si Arnie Tevez at Manny Pacquiao nung nakaraan po na presidential election na ito ay sinuportahan ni Arnie Tevez sa pagkapangulo. Wala po tayong big question doon. Ay normal po mga kaibigan. At marami po mga video nga doon mga nakaraang eleksyon na sila po ay magkakasama. Wala po tayong question doon. Naulitan po natin. Bakit ang tanong po ng taong bayan ay ano po ang agenda? Ano po ang pinunta diyan ni Manny Pacquiao at nang sa ganon ay makipagkita dito kay Arnie Tevez na alam po naman niya na ito ay wanted na nagtatago sa batas at higit sa lahat ito ay isang tinag na terorista, si Arnie Tevez. Yan po ang malaking katanungan. Ano ba ang pakay nito? Bakit nakipagkita? At kung mapapansin po natin mga kaibigan diyan sa ruling ng video, bago sila magyakapan ay hindi na po nagulat na surprise itong si Manny Pacquiao. Kasi kapag kahit impronto, kapag hindi mo akalain na nandun, ay magkakaroon ko po ng gulat. Ay, bakit ka nandito? Wala man lang ganun mga kaibigan, di ba? Naisuriin po natin yung video sa kanilang pagyayakapan ho. Hindi man lang nagulat. Ay talagang itong si Manny Pacquiao. Bakit po natin naulitan yan? Ang gusto po nating ipunto dito mga kaibigan ay kung susuriin po natin ang kanilang pagyayakapan, ito po ay planado. Para sa akin lang po. I'm very sorry kung nagkamali po ako dito sa aking pananaw.
ba't paninindigan ko ho na ito ay planado ang kanilang pagkikita, mga kaibigan, ha? Unang-una ay bakit naman malalaman ni Arnie Tevez na parating si Manny Pacquiao, ha? Wag niyo sabihin na sinabi ng gobyerno ng Timor-Leste. Pwede rin mangyari yon. But mas malapit po sa katotohanan ay sila po ay between Pacquiao at Arnie Tevez ay nagkaroon po ng komunikasyon para na sa ganun po ay magkita sila diyan ho sa ika nga po ay bansang Timor-Leste. But ang tanong nga po dito na hindi po rin natin kayang sagutin, bakit sila nagkita at ano ang agenda? Dito ba sa pagkakaroon nila ng yakapan, pagkikita, ay kami po ay nagtatanong dahil hindi namin alam to sa mga kinaukulan. Hindi po namin alam, hindi naman kami abogado. Dito ba sa kanilang pagkikita ay sila po ba ay nagkaroon na ikangayakakulang anong tawag dito? Sa mata ng tao, hindi maganda, di ba? Sa batas, nagkaroon po ba ng violation? Hindi ko alam eh. Ako po ay nagtatanong lang. Dahil kung bibigyan po ng ngipin ang isang terorista, ang batas sa pagdideclare sa isang terorista ay ang sino man ho na sumuporta sa isang tinag na terorista ay nga po ay nagkakaroon po ng pagkukupkop. But hindi naman po siguro kinukupkop ito ni Manny Pacquiao, mga kaibigan. I'm very sorry po sa mga katanungan ko. Dahil gusto po nating malinawan pag ganito po bang mga eksena, lalo't lalo na po na alam mo na isang terorista, alam mo na isang wanted, ay magkakaroon po ba na ika nga po ay violation sa batas? Naitanong ko lang po yan. Kung hindi naman po magkakaroon, wala pong problema. At least nalinawan po ako at kung sino man ang gustong makakaalam nito. Ang lahat po ng kasagutan dito, maging gobyerno, ay irerespeto po natin. Tinatanong po natin dahil hindi ko alam, mga kaibigan. Okay, dito ho, kumpirmado na nandiyan po sa bansang Timor-Leste itong si Arnie Tevez. At sino ang kasama niya, mga kaibigan? Wag na natin talakayin dito. Baka tayo maguluhan. Abangan po ang pangalawang video ko dito. May nakuha po tayo ng video ang kanyang sinakyan na sasakyan at sino ang kasama niya, mga kaibigan. Sa parto, ibibigay ko po sa inyo. At ika nga po, tinulak pa ito ng bodyguard ni Manny Pacquiao. Alam ko, pinagalitan at pinagsabihan. But bueno, hindi po natin topic ngayon. Pinadaanan ko lang. Ang gusto ko pong ihatid sa inyo doon, ipunto, abangan sa parto yung video na yan. Kasama ni Arnie Tevez ang isang babae. Sino itong babae na ito, mga kaibigan? Inulit ko, abangan sa parto. Okay, dito muna tayo. Dire-diretso, pasensya na po. Interruption. Alam mo kasi, gusto kong magpaalaala. Yung akin lang ang purpose. Dito po. Bakit ika nga po'y nandiyan si Arnie Tevez? Kung ito man ho, ay hindi nakapag-apply ng political asylum, ay ano po ang ika nga po status ng katayuan niyan sa gobyerno ng Timor-Leste? Hindi ko rin pwedeng masagot dahil ang mismong gobyerno ay wala pong pahayag dito. Kung matatandaan lang po natin, mga kaibigan, ang pahayag ng ating DOJ ay kaya siya ay nandiyan sa Timor-Leste noon pa man ay hindi ay para mag-apply ng political asylum. Subalit maliwanag naman po at may nakuha pong dokumento na galing mo mismo sa DFA na ito po ay hindi inaproban ng political asylum. Okay, nandun na po tayo. Hindi inaproban ng political asylum. But nagkaroon po sila na ikangay parto na pwedeng ikanga po anong tawag dito? Mag-reapply, i-apila kung tawagin. Ay buhat po dun, wala po tayong narinig sa ating DOJ Secretary, sa ating pamahalaan, kung ito nga ba ay nakapag-apila
upang ika nga ma-approve muli itong tinatawag na ika nga po pag-apply ng political asylum. Wala po tayo mga ika nga naririnig na ganyan na follow-up, di ba? Kaya marami po ang katanungan. Ito daw po ba ay nakapag-apply ng citizenship? Lalong hindi naman siguro pwede mag-apply ng citizenship. Dahil ito ay doon pa nga sa pag-apply ng political asylum ay nireject na po mga kaibigan. Huwag po kayong masawa na talakayin natin yan dahil related po dito sa ating tinatalakay. Bakit po natin tinatalakay ngayon yan, mga kaibigan? Bakit nandiyan siya sa bansang Timor-Leste? Kung hindi naman siya na-approve ng political asylum. Kung hindi man na-approve yung kanyang apila, muli, bakit nakakapag-stay diyan siya? Sika nga po sa bakit nakakapag-stay diyan siya sa bansang Timor-Leste? Yan mga kaibigan, ang matagal ko ng tanong na hindi po nasasagot. At katulad nga po kung bakit ko nabanggit yan. May lumalabas mga kaibigan na alam ko hindi po ito aaminin ng kampo ng mga Tebes, lalong-lalo na itong mga abogado. Mismong galing sa DOJ, na ito po, kaya nakakapag-stay diyan ay hawak po ng mga maraming warlord, mga kaibigan. At mayroon din po na lumalabas diyan na ito ay may bahay sa Timor-Leste. Bakit po natin naulitan ulit? Ay tanong po natin sa sarili natin. Hindi nga nakapag-apply ng political asylum. So meaning, hindi po sila allowed na ay mag-stay na diyan sa ikangay bansang Timor-Leste. Bakit siya nakakapag-stay ngayon? Dahil nga po, doon sa sinasabi na hawak siya ng ikangapoy mga warlord na mamamayan diyan sa bansang Timor-Leste. Bakit siya nakakapag-stay diyan sa Timor-Leste? Dahil may bahay siya. So makatuwid, may bahay po siya dyan, mga kaibigan. Ba't yung mga paratang po na yan, ay nga po, ay hindi tinatanggap ng nga po'y kampo ng mga Tibes, lalong-lalo na po ang mga abogado. So, wala na tayong pakialam kung bakit hindi tinatanggap. Basta, nilinaw lang po natin tungkol po kung bakit ang katanungan hindi siya nakakapag-stay. Kung bakit nakakapag-stay siya diyan. Ay samantalang ay mayroong mga regulation. Okay, dumako naman tayo dito kung bakit hindi pa nahuhuli ito. Samantalang ay nandyan naman po, kitang-kita, huli sa camera, huli sa akto, na nandiyan po kasama si Pacquiao. Maraming katanungan to Mainit na katanungan dito kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa po ito nahuhuli, samantalang nandiyan po kumpirmado na sa bansang Timor-Leste. At isa-isahin po natin kung ito ay gumagalaw na. Hindi ko naman pinapangunahan ang ating DOJ Secretary. Hindi ko pinangungunahan dito ang mga kinahukulan kung sino man ang umahawak sa paghuli dito, Interpol o anumang ahensya. Ang akin lang po, bibigyan po natin ng kaunting punto de vista ito na ayon related po sa video na pinapakita natin. Dahil hindi lang po ako, ang taong bayan ay malaki pong katanungan kung bakit hanggang ngayon ito ay hindi nahuhuli. Lalong-lalo na po ngayon, napakainit na usapin dito. Dahil kumpirmado, kitang-kita, nakipagkita kay Pacquiao. Bakit hindi nahuhuli? Mga kaibigan, ito ang ating punto de vista. Ito, talagang unang-una, ito ba ay talagang ginagamit na ang tinatawag na kanyang bilyones na pera na sa ganon ay tapalan ang ika nga po ay bansang Timor-Leste ng salapi. Kaya nagagawa niya ngayon na ganiyan dahil hindi naman lingid po mga kaibigan. Ang bansang Timor-Leste ay bata pa na bansa na ika nga po'y bago pa lang dinidevelop ang kanilang kakayanan bilang ika nga ay maging humawak ng mga batas
kung paano mamuhay ng bagong bansa. Ibig ko sabihin, bagong bansa pa lang yun na isang mahirap na marami pong dinidevelop pa. Okay, ito po ay punto de vista na hindi niyo pwedeng paniwalaan o pwede niyo paniwalaan po mga kaibigan. Dahil nagbabase po tayo nga diyan sa video na yan, ang malaking katanungan, bakit hindi nahuli? Okay, pangalawa, ito ba ay hawak ng warlord? Mga kaibigan, ay kung hawak ito ng warlord, mga kaibigan, dapat kung gumagalaw ang Interpol, huli ito. Dahil nandiyan maliwanag. Kitang-kita. So, mga kaibigan, tinatanong ko yan, tinatalakay natin kung bakit hindi siya nahuli doon. Sa mga yon, may mga dahilan tayo. Nasabi ko nga, ayon sa aking public opinion, maaring kasangkot ang bansang Timor-Leste. O ika nga'y hawak ng warlord between Timor-Leste, o talagang pinoprotektahan na ng bansang Timor-Leste, mga kaibigan. Mga kaibigan, yan ay pawang public opinion ko. Bakit ko po nasabihan? Ay hindi nahuli mga kaibigan, di ba? Maliwanag na hindi nahuhuli, ay nasa airport pa. Ay alam ko, may mga pulis diyan, mga kaibigan sa airport. Okay, bigyan po natin ng linaw para maging fair po tayo. I-twist po natin ang issue. Baka naman po may dahilan kung bakit hindi ito nahuhuli. Katulad nga po ng pinaratangan ko na bansang Timor-Leste ay baka kasangkot o natapalan na ng pera. Talagang pinoprotektahan na. Katulad ng nasabi ko. Ito-twist ko. Baka naman po kaya hindi ito nahuhuli. Ay baka hindi pa gumagalaw ang Interpol. Sapagkat kahit ito ay may warrant of arrest at kahit tinagho na isang terorista, katulad nga po ng sinasabi nitong ating DOJ Secretary, Boyeng Remulla, na kailangan muna na ika nga po read notice para na sa ganun po makagalaw ang Interpol. May dokumento ang gusto kong ipunto. Sapagkat kung gumagalaw dito ang Interpol, gumagalaw ang kapulisan ng bansang Timor-Leste, ay kaya pong hulihin ito dahil nandiyan po pangita. Kung magbabase po tayo at magsusuri, hindi po gumagalaw po dito ang Interpol pa. Sa akin lang, hindi pa gumagalaw ang Interpol. Kung gumagalaw po ang Interpol, kaya na po itong hulihin sa pagkikita nila ni Manny Pacquiao, mga kaibigan. So ngayon, hindi nahuli. Makatuwid, hindi gumagalaw. Pag hinuli ito, gumagalaw, mga kaibigan ng Interpol. Katulad nga po ng nasabi ko, pero po tayo ng ating pagtatalakay. Sinabi ko kanina, kaya hindi siguro ito nahuhuli, pinoprotektahan ng bansang Timor-Leste, mga kaibigan. Okay, tinwist ko ulit. Maaring hindi tama yung sinabi ko. Hindi pinoprotektahan. Pwede nang mangyari, hindi pa gumagalaw ang Interpol. Sana po mga kaibigan, kung hindi man gumagalaw po dito ang Interpol, kailan po gagalaw? Baka tayo po ay nagbabase doon sa binitawan ng ating DOJ Secretary na kailangan pa ang red notice, mga kaibigan. Ano nga ba yun? Red notice na yon para matag. Ika nga po para gumalaw at utusan ng bansang Timor-Leste ang kanilang kinaukulang para arestuhin. But mga kaibigan, hindi ko po sinasabi sa inyo na paniwalaan nyo ako. Tayo po ay nagsusuri, nagbabase dahil malaki pong katanungan. Bakit hindi mahuli kung gumagalaw na ang dapat gumalaw para hulihin ito? Mga kaibigan, sana nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. But itagay nyo po sa bato, hindi pa rin po ako magbabago sa aking paniniwala na mga binitawan sa inyo na mga pananalita sa harap ng kamera. Taas no, mga kaibigan. Katulad lagi po ng sinasabi ko, hindi ako magbibigay ng tamang panahon, eksaktong araw, eksaktong pitsa kung kailan po ito mahuhuli. But ito po ang paninindigan ko. Mahuhuli po ito sa tamang panahon, hindi man po ngayon.
mga kaibigan. Maniwala po kayo sa hindi. Yung po ang aking punto de vista. Tatanggapin ko po kung ano man ang inyong reaksyon sa aking punto de vista. Okay, alright. Sana po nakuha nyo ang aking gustong ipunto dito. Ang lahat po ng inyong mga komento, pabor man sa akin o hindi, basher man o hindi, buong puso ko pong irespeto yan. Mga kaibigan, pwede po kayo magpabot ng inyong public opinion diyan sa comment section. Okay, alright. Maraming salamat po. Maliwanag po sa video na yan. Nasa bansang Timor-Leste, itong si Arnie Tevez at nakipagkita nga ho dito. Huli sa akto, huli sa video na sila po ay nagyayakapan. Hindi po natin alam ang anong agenda nito kung bakit sila ay nagkita, mga kaibigan. At tinalakay din po natin ang mga katanungan na hindi natin pwedeng masagot hanggang ngayon. Dahil naghihintay po tayo, ano kaya ang reaksyon ng ating pamahalaan dito? Ano kaya ang reaksyon ng ating DOJ, ng ika nga po mga abogado ng kampo ni Tevez? Abangan po natin sa part 2 nito, mga kaibigan, at kung ano ang development. At tulad nga po ng sinasabi ko, sa part 2 nito, ang pagkikita pa rin ni Manny Pacquiao at Arnie Tevez at ang kasama ni Arnie Tevez diyan po sa Timor-Leste. Pagpalain po tayo lahat, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. At pasensya na po, kulang na tayo sa oras. Sa lahat po na nagpapa-shoutout, hindi po natin mapagbigyan ngayon. Kinulang tayo sa oras. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat, palakpakan.